Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nais silipin ng Kamara kung talagang may natanggap na pondo ang nasa 600 recipients ng confidential funds ni Sara Duterte. Ang mga ito, sinasabing may record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron sila mga nakuha na pondo. Halos 2,000 ang recipients ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education sa ilalim ng kanyang pangasiwa. Batay ito sa libu-libong resibong isinumite ng OVP at DepEd para sa liquidation ng confidential funds. Ayon kay House Assistant Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, 600 sa mga pangalan na may kumpirmadong record o tala sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ngayon ang gustong masilip ng kongresista kung kumpirmadong may natanggap nga bang confidential funds ang mga ito. Ginawa nito ang pahayag matapos na madagdagan pa ang bilang ng kahina-hinalang pangalan ng recipients ng confidential funds ni VP Duterte. Partikular na ang mga may kahawig na pangalan ng high-profile personalities at celebrities tulad ng Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan. Mapapaisip ka po talaga kasi parang ang tingin mo dito sa mga taong to, multo. Wala pong pagkatao. Ang isyong ito nakapaloob sa Article 2 ng impeachment na nakahain na sa Senado, partikular na ang pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption dahil sa umani paglustay at maling paggamit ng confidential funds. Nakauwi na sa Pilipinas si VP Duterte pagkatapos ng halos 1 buwang pananatili sa dahig para asikasuhin ang kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa OVP, inaasahang magbibigay ng pahayag ang Vice Presidente ukol sa iba't ibang issue sa mga susunod na araw. Una nang iginiit ng pangalawang Pangulo na guni-guni lang ng mga kongresista ang sinasabing matibay na ebidensya laban sa kanya kaugnay ng questionableng paggastos nito ng confidential funds. Inilahad nila Union 1st District Representative Paulo Ortega ang ilang mga pangalang nakatanggap umano ng confidential funds ng mga opisina ni Sara Duterte. Kabilang dito ang mga pangalang nagmula sa mga artista at personalidad gaya ng Ellen Magellan, Gary Tanada, at Joel Linangan. Mga celebrity names yung mga napalabas na yung mga wala pong records ulit to, no? As nakita niyo naman po yung trend ng mga sunod-sunod na pangalan. Si Hanilet Camille C., si Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, saka si Erwin Q. Ewan, saka si Gary Tanada at si Joel Linangan. Ang daming Fiona, actually, na names. And yun nga, pare-pare, yung sa trend po natin talagang lahat po sila walang record sa PSA ng birth, death, saka marriage. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. So, we will look into that as part po ng continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives. Madami po yung pangalan eh. So,
Parang ano nga parang teleserye, 'di ba? Pakonti-konti may lumalabas. So, again, we have to verify. Mas maganda naman po na sigurado po tayo na itong mga pangalan na to meron or wala pong records. Sa briefings, sa hearings, wala naman pong napaliwanag, wala naman pong maayos na pagsagot kasi nga parang evasive sila sa issues na yun eh. So, meron pong procedure dyan, meron pong guidelines dyan. At sabi ko nga, meron na pong impeachment at sabi ko nga, hindi pwedeng sagutin yung mga tanong na yan. Ang point lang naman natin, pera ng taong bayan yan. So, pag nasa ground ka, talagang alam naman ng tao na pwedeng gumamit ng code names, ulterior na names. Pero sabi ko, ang dali lang ipaliwanag yan eh. Pag napaka-simple naman po, susundin lang yung guidelines, may paraan po dyan sa paggamit ng confidential funds. Meron po dapat sundin tungkol dyan. Nung hearing pa lang dapat napaliwanag na nila yan. Tingin ko sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. More specifically yung sa confidential funds. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. Yun lang ang aking opinion tungkol dito. May mastery na siguro. Ang sure lang po natin, yung mga fictitious names, malamang baka hindi na po nakatanggap yung mga yun. Baka pampadagdag na lang po sa listahan at yung mga may records nga po. Baka hindi nga imposible pero baka posibleng doon napunta yung bulk po ng mga questionable na pera na hindi pa rin may paliwanag ngayon. But again, meron po tayong impeachment. So, sobrang baka 90% ang mga tanong nyo tungkol sa confidential funds, doon po talaga masasagot at doon po ma-reveal. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.